Pinoy Love Story Series. Aray! Napasigaw ako sa sakit dahil tumama sa akin ang bolang nilalaro ng mga kapwa kong estudyante. Mga lalaki ang naglalaro. Nasa third year high school pa lamang si Janine. Anak siya ng isang labandera at ulila na din siya sa kanyang ama. Nagkasakit kasi ito sa puso dahilan ng maaga nitong pagkamatay. Iginapang lang talaga siya ng kanyang ina sa paglalabada para maabot nito ang mga pangarap para sa kanya. Ang makapagtapos ako ng pag-aaral para maiahon ko sa kahirapan ng nanay ko. Oops, sorry miss. Anang boses lalaki sa may likuran niya na nagpalingon sa kanya. Nakita ko na at kilala ko ang lalaking nakatingin sa akin na nag-aalala ang mukha nito. Schoolmate ko ang lalaki. Sino ba namang hindi makakilala sa lalaking ito? Marco Lopez is one of the top richest student sa campus nila. Mahal ang eskwelahang pinapasukan ni Janine. Halos mayayaman ang mga estudyante dito. At halos may mga sasakyan ang mga ito. At dahil matalino siya, ay nakakuha siya ng scholarship. Kaya ang ibibigay na lang ng nanay niya ay ang kanyang pamasahe at baon niya. Hindi na kasi ito magbabayad sa school ko. Sagot na iyon ang scholarship. Kilala din si Marco Lopez sa buong campus sa pagiging mahilig sa chicks at papalit-palit ng girlfriend. Are you okay? May masakit ba sa'yo? Muling anas nitong tanong sa kanya. O okay lang. Mahina ang sabi ko rito. Saka ako bahagyang ngumiti. Sorry talaga. Janine, halika na. Pupunta pa tayo sa library, di ba? Wika ng kaibigan niyang si Jasper. Medyo may pagkabinabae ang kaibigan niyang ito. Pero kahit bakla ito, tunay niya pa rin itong kaibigan. Totoo at hindi plastic. Excuse me ah. Saad ko sa lalaki. Sige, pasensya ka na talaga ha. Ngiting wika nito sa akin. Tinanguan ko lang ito bilang tugon. Talaga nakikipagtitigan ka pa sa babaerong iyon na, Janine? Saad nito sa akin. Habang naglalakad kami patungo sa library. Nakikipagtitigan ba yun? Sobra ka namang mangbintang? Defensive kung wika dito. Host talaga lang ha? Huwag ka nang mag-deny dahil hindi bagay sa'yo. Ismid nitong saad sa akin. Ewan ko sa'yo, ang dumi ng isip. Natigil lang ang pagsasalita ko nang mapansin kong nakapasok na pala kami sa loob ng library. Mag-isa akong kumakain sa kantin dahil lumiban muna sa eskwela si Jasper ang kaibigan kong bakla. Kaya mag-isa akong kumakain sa kantin nang may biglang lumapit sa akin. Saka ako binati ng lalaking naka-encounter ko kahapon. Hi, are you alone? Ngiting wika nito sa akin. Hello. May kailangan ka ba? Tanong ko dito. Wala naman. I just came here to say hello to you. Nagulat ba kita? Tanong nito sa akin. Hindi naman. Alanganin kong saad dito. Lumipas ang isang linggo ay naging mas close pa kami ni Marco. Hanggang sa isang araw ay niligawan ako nito. Janine, can I court you? Biglang tanong nito sa akin. Nagulat ako syempre dahil hindi ako makapaniwalang nagkakagusto sa akin ng isang anak mayaman na katulad ni Marco. Marco, alam mo namang mahirap lang ako at masyado akong alangan sa'yo. Lalo na sa pamilya mo, magagalit sa'yo ang mommy at daddy mo. Uwi ka ako dito. Huwag mo na silang iisipin. Ang mahalaga'y mahal kita. Please, tanggapin mo lang ang pag-ibig ko. Pangako. Ipaglalaban kita sa family ko at sa mga taong nakapaligid sa atin. Wika nito sa akin. Talaga? Kaya mo akong ipaglaban? Nangingiting wika ko dito. Yes. Kaya sagutin mo na ako please. Wika nito sa akin. Okay, sinasagot na kita. Sana hindi mo ako sasaktan ha. Saad ko dito. Pangako. Wika nito sa akin. Lumipas ang 2 buwang pagiging magkasintahan naming dalawa ni Marco ay hindi ko akalain na mangyayari ang isang pagkakamali ko. Janine, best, punta ka mamaya sa birthday ko ha. Doon ka na lang matulog.
ipagpapaalam na lamang kita kay tita. Wika nito sa akin. Naku, siguraduhin mo lang talaga bes na pasado kay nanay ang sasabihin mo mamaya. Dahil kapag hindi, wala ako sa birthday mo. Natatawang wika ko dito. Huwag kang mag-aalala, akong bahala. Saan nito sa akin? Sabi mo eh. Pero I trust you pagdating dyan, best. Basta ba marunong kang magdrama? Hey guys, mukhang seryoso ang pinag-uusapan ninyo ah. Biglang sulpot na saad ni Marco sa amin na bigla na lang dumating kung saan. Sabay pa kaming nagkatinginan ni Jasper sa lalaki at ito na din ang sumagot sa tanong ng boyfriend ko. Birthday ko ngayon kaya inimbita ko si Janine. Kaya stipot ka lang dyan, okay? Akong bahala sa kaibigan ko. What? Birthday mo, Jasper? Pero bakit si Janine lang ang inimbita mo? Siya lang ba ang kaibigan mo? Parang nagtatampong saad nito kay Jasper. Nako, nakakahiya no? Saka hindi bagay sa iyo ang mga ganoong okasyon. Simple lang dahil mayaman ka. Saad ni Jasper dito. Sino ba namang nagsabing hindi bagay sa akin? Basta, pupunta ako dun mamaya. Ako na ang susundo. Ay, no Marco. Wag na. Ako na lang susundo kay Janine sa bahay nila. Dahil baka magtaka pa si tita kung bakit ikaw ang nagsundo sa kaibigan ko. 'Di ba hindi pa alam ng mga parents ninyo? Lalo na sa nanay ng kaibigan ko ang relasyon ninyo. Baka mabuko kayo kaagad niyan. Sabi pa ni Jasper kay Marco. Kaya imbis na gustuhin nitong sunduin ako wala itong magawa dahil iginiit ng kaibigan ko ang sinabi nito. Dahil tama naman ito. Baka kapag nalaman ng nanay niya ang kanilang relasyon, baka magalit pa sa akin iyon. And worst, hindi na ako noon papag-aralin. Wika ko sa aking sarili. Cheers, anang baklang kaibigan ko. Konti lang ang ininom ko dahil hindi naman ako sanay na uminom talaga. Love, doon muna tayo sa unahan. May ibibigay ako sa'yo. Saad nito sa akin? Ganun ba? Ano naman yun? Wika ko dito. Basta, doon na lang tayo. Saad pa nito sa akin? Nakarating na nga kami sa madilim na bahagi ng bakuran nila Jasper. Anong ibibigay mo sa akin? Muling tanong ko dito. Ito oh. Wika nito sabay pakita sa hugis pusong pendant ng kwintas na may pares na litrato naming dalawa. Salamat. Wika ko dito. Ngumiti naman ito sa akin at saka nito sinuot ang kwintas na ibinigay nito sa akin. Mahal na mahal kita, Janine. Wika nito sa akin. Mahal na mahal din kita, Marco. Sagot ko dito. At nang halikan ako nito ay agad ko naman itong tinugon. Lumalim ang halik na parang nakakalaseng at hindi ko na iyon kaya pang pigilan. Naramdaman ko na lang na inangkin na pala ako ni Marco. Umaga na nang nagising ako sa maliit na kubo sa likurang bahagi ng bahay nila ni Jasper. Doon na pala kami nakatulog ni Marco at may nangyari sa amin. Isang buwan pa ang lumipas simula nang may nangyari sa amin ni Marco. Nagising ako sa yugyug ng nanay ko. Janine anak, gumising ka na. Di ka ba papasok? Saad nito sa akin sa bayugyug ulit. Nay, masakit po ang ulo ko at parang nahihilo ako, Nay. Anas kong wika dito. Ano? Ano bang nakain mo at nagkakaganyan ka? Nag-aalalang tanong nito sa akin. Wala naman po, sagot ko dito. Pero Nay, maaari po bang lumiban muna ako ngayon? Para po talaga akong lalagnatin. Wika ko dito. Baka, rereglahin ka na kaya ka nagkakaganiyan anak. Saad pa nito sa akin. Ewan ko po. Isang buwan na po kasing mahigit na di ako dinadatnan. Saad ko dito. Pero hindi na sumagot ang nanay ko. Nahulog kasi ito sa malalim na iniisip. Saka ito walang salitang lumabas sa silid ko. Kinabukasan ay napilitan akong bumangon at lumabas sa maliit kong silid dahil parang babaliktad ang sikmura ko. Lumapit ako sa maliit na lababo namin at doon sumuka ng pulos laway lang. Nagulat na lamang ako nang batuhin ako ng nanay ko ng maliit na itong bag. Kararating lang pala nito sa palengke at namili ng aalmusalin namin. Buntis ka ba ha? Galit na wika nito sa akin. Nay, sorry po. Iya kong wika dito.
Ano bang pagkakamali ko sa iyo ha, Janine? Upang ganituhin mo ko? Nagpapakakuba ako sa paglalabada para may pambaon ka at pamasahe sa pag-aaral mo. Para may maipakain sa iyo tapos eto ang gagawin mo sa akin? Wala kang kwentang anak. Sigaw nito sa akin naggalit. Sinampal pa ako ng nanay ko, pero tanging iyak lang ang sagot ko sa mga sinabi ng nanay ko. Hanggang sa tanungin ako nito, sino ang nakabuntis sa iyo ha? Sino? Singhal nito sa galit sa akin. Wala akong nagawa kundi sagutin ang tanong ng nanay ko. Sinabi ko dito ang pangalan ng nobyo ko. Pagkatapos ay pumasok ito sa silid ko at nang lumabas ito, dala na nito ang mga damit ko na nakasalansan sa bag ko. At agad akong hinila nito palabas ng bahay at inihatid sa bahay ng mga Lupes. Nasa labas na kami ng gate at pinagpipindot ng nanay ko ang doorbell ng bahay nila Marco. Ilang sandali lang ay lumabas ang alam kong mami ni Marco, kasama din ito ang boyfriend ko. Galit din ang ina ng boyfriend ko nang lumabas ito sa gate. Anong sadya ninyo at halos gusto na ninyong gibain ang doorbell ng gate namin? Mataray na tanong ng ina ni Marco sa amin ni nanay. Nandito lang naman kami para ipaalam sa anak mo na binuntis lang naman niya ang anak ko. Galit din saad ng nanay ko. Abay, sigurado ka ba anak iyan ng anak ko? Eh mukha pa lang ng anak mo malandi na at halatang nagmamanas sa'yo. Isang malakas na sampal ang sinagot ng nanay ko sa nanay ni Marco. Hayop kang babae ka. Wala kang karapatang insultuhin ako at maliitin ang anak ko. Gusto kong ihati dito ang anak ko para panagutan ito ng anak mo. Galit na wika ni nanay sa mami ni Marco. I'm sorry po. Hindi ko po alam na nabuntis ko na pala si Janine. Wika ni Marco sa nanay ko. Oh, kita mo na? Umami na ang anak mo na siya ang nakabuntis sa anak ko. Kaya't heto siya. Alagaan niyo at paanakin ninyo ang anak ko. Saad ng nanay ko sabay tulak sa akin, patungo kina Marco at sa mami nito. Saka ito mabilis na iniwan ako. Iyak ako ng iyak sa mga maling ginawa ko. Inalagaan ako ni Marco pero ang nanay nito ay mainit ang dugo sa akin. Wala kasi sa bahay ng mga Lupes ang daddy ni Marco. Nasa ibang bansa ito dahil andoon ang business ng mga ito at nag-iisang anak si Marco. Isang araw nakaupo ako sa kusina nang mapasukan ako ng mommy ni Marco na kumakain ng grapes habang nagpapahinga. Kakatapos ko lang kasing maglinis ng buong bahay ng mga ito. Wala kasing katulong ang mga ito dahil pinalayas ng mommy nito dahil ang rason nito ay andito na ako sa bahay ng mga ito. Kaya ako na daw muna ang maglilinis ng buong bahay ng mga ito. Hoy, bakit ka andito ha? Di ba may pinapalaba pa ako sa'yo? Bakit andito ka ngayon? Sita sa akin ng mommy ni Marco. Sorry po ma. Nagpapahinga lang po ako sa saglit dahil masakit na po ang mga balakang ko po. Babalik naman po ako doon ulit. Takot kung wika dito. Hoy, dito sa bahay. Dapat ginagawa mo ang gawaing bahay dito. Dahil hindi ka prinsesa dito at wala akong katulong. Kaya ikaw dapat ang gumagawa niyan dito ngayon. Galit na saad nito sa akin. Oho. Utal kong saad dito. Bilisan mo dyan ha. Tapusin mo yung mga labahin mo at pagkatapos mo doon, mamalansya ka pa. Saad nito sa akin. Saka ako nito iniwan sa kusina. Pagod ang buo kong katawan nang dumating si Marco galing eskwela. Niyakap at hinalikan pa ako nito nang dumating ito. Saka naman ito hinalikan ang ina nito sa pisngi. How's your day? Hindi ka ba napapagod? Okay lang naman siya dito anak. Hindi naman siya napapagod. Putol nitong sabi sa anak nito. Saka ako nito binalingan at pinandilatan ng mga mata. Saka plastic na kinausap ako. Di ba Janine, iha? Wika nito sa akin. Marahan naman akong tumango dito sa kapilit na ngumiti ka Marco. Hanggat maaari ay ayokong malaman ni Marco ang sitwasyon ko sa bahay ng mga ito kapag wala ang lalaki sa bahay. Tama lang yan lang. Dahil makakasama sa iyo ang sobrang pagod, baka mapaano pa ang anak natin. Saad nito sa akin. Saka ako nito niyakap ng mahigpit. 7 months na ang tiyan ko, kakatapos ko lang maglinis ng buong bahay at maglaba. Pagkatapos ay nagplansya.
Kaya nagpapahinga na muna ako sa living room nila Marco nang makita ako ng mami nito. Hoy Janine, anong inuupo-upo mo dyan? Kahit kailan talaga napakatamad mo. Saad nito sa akin. Palamunin ka pa nga dito, dagdag gasto ka pa. Pwisit ka talagang babae ka. Kung hindi ka lang nagpapabuntis sa anak ko, edi sana wala ka dito ngayon sa bahay namin. Kaso malandi ka. Ma, sumusobra na po kayo. Oo, tanga ako. Pero hindi po ako malandi. Ang sakit nyo naman po magsalita. Bakit? Di ba totoo ang mga sinasabi ko? Saka bakit mo ako sinasagot ha? Palamunin ka na nga'y ang lakas pa ng loob mo. Galit nitong saad sa akin. Hindi po sa ganun na sinasagot ko po. Abat, mahilig ka talagang sumasagot-sagot ano? Halika nga dito. Galit nitong wika sa akin. Saka ako nito hinila at pinagsasampal. Ang tagpong iyon ang naabutan ni Marco. Mom, stop! What's going on here? Bakit niyo po sinasaktan ng asawa ko? Di ba ninyo alam na buntis siya? Galit na saad nitong saad sa nanay nito. Marco, iho. Andyan ka na pala. Eto kasing babaeng to, sinasagot-sagot ako ng pabalang at walang respeto sa akin. Wika nito kay Marco. No, Mom. I don't believe you. Dahil alam ko pong di iyon magagawa ni Janine na sagot-sagutin kayo. No, Mommy. Bakit niyo po sinasaktan si Janine? Tanong nito sa kanyang ina. So, etong babaeng ito ang pinaniniwalaan mo kaysa sa sarili mong ina ha, Marco? Galit nitong saad sa anak nito. Dahil iyon ang totoo, Mom. You hurt her. Ginawa niyo pa siyang katulong dito. Ni halos hindi na nga ninyo siya papaghingahin. Naglagay ako ng CCTV sa buong bahay at nakakonek ito sa cellphone ko. Kaya alam ko ang ginagawa ninyo sa kanya. Saad ni Marco sa ina nito. So, you don't trust me? At nilagyan mo pa pala ng CCTV ang buong bahay. Ina mo ako, Marco. Hindi ba't ako dapat ang kinakampihan mo? Hindi iyang basurang babaeng yan. Galit nitong wika kay Marco. Mom, stop. Hindi siya basura, okay? She's the mother of your apo. Nakalimutan niyo na po ba ha, Mommy? Inis na wika ni Marco sa ina nito. Stop shouting me, Marco. Ina mo pa rin ako. Baka nakakalimutan mo. Wika pa nito sa anak. Mom, di ko po nakakalimutan yun. Gusto ko lang po magkasundo kayo ni Janine dahil magiging bahagi na din siya ng buhay natin. At kapag nagkaroon na ako ng sariling pera o makapagtapos ako, sisiguraduhin ko makakasal kami. Saad ni Marco sa mami nito, sa kanito ako hinila paakyat ng hagdan. Marco, bumalik ka dito. Bastos ka talagang bata ka. Nagsisigaw na wika ng ina nito kay Marco, pero hindi na nakinig pa ang boyfriend ko. Love, okay ka lang ba? Nasaktan ka ba ni mommy? Nag-aalalang tanong nito sa akin. Okay lang ako, Marco. Pero sana hindi mo na pinatulan ng nanay mo. Nanay mo pa rin siya. Ang mabuti pa ay umuwi na lamang ako sa amin, Marco. Ayokong tumira dito kasama ang nanay mo. Baka hindi ko na siya matansya at mapatulan ko na siya. Kaya mas maigi na andun na lamang ako sa nanay ko. Saad ko dito. Pero galit sa iyo ang nanay mo, Janine. Di ba pinalayas ka na niya sa inyo? Wika nito sa akin. I know, pero lulunukin ko ang mga masasakit o galit ng nanay ko. At least doon, alam kong safe ako. Although, galit man sa akin ang nanay ko, alam ko namang kasalanan ko. Kaya maiintindihan ko pa, nanay ko siya eh. Saad ko dito. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Janine? Wika pa nito sa akin. Oo, Marco, sigurado na ako. Sagot ko dito. Kinabukasan din ay hinatid ako ni Marco sa kanto ng bahay namin. Di na muna siya nagpakita sa nanay ko dahil alam kong galit pa rin ito sa amin, lalo na sa akin. Nakita ko ang nanay ko na naglalaba. Dahan-dahan akong lumapit dito. Saka tumayo sa harap nito bago ko ito kinausap. Nay, umuwi po ako dito. Sorry, Nay. Sorry po sa mga pagkakamali ko. Iya kong wika dito. Pero hindi pa rin ito sumasagot. Patuloy pa rin ito sa paglalaban na parang di ako naririnig nito. Nay, please. Patawarin niyo na po ako.
Alam ko pong galit kayo sa akin dahil binigo ko kayo, lalo na sa mga pangarap ninyo sa akin. Sorry po talaga, Nay. Patuloy kong paghingi ng tawad dito at umiiyak. Tinignan naman ako ng nanay ko, saka ito nagsalita. Ikaw naman kasi, akala mo siguro madali ang pagiging isang magulang. Di mo man lang inisip ang sitwasyon ko. Kahit nagkakanda-kanda kuba na ako sa pagtanggap ng labada ay kinuha ko para makapag-aral ka at may maibigay ako sa iyo. Hindi mo kasi iniisip ang maaaring mangyari sa inyo. Mga bata pa kayo, 15 anyos ka pa lang, Janine. Di nyo pa alam kung paano magiging magulang sa magiging anak ninyo. Saad dito sa akin sa mahinang boses habang umiiyak. Nilapitan ko ang nanay ko, saka ito niyakap ng mahigpit. Nang gumanti na din ito ng yakap sa akin ay doon na ako napahagulhol ng iyak. Tahan na. Sana magiging aral ninyo itong mga kabataan ngayon. Dahil hindi maganda ang pagiging mapusok ninyo. Hindi nyo kasi iniisip ang pupwedeng mangyari. Wika nito sa akin. Padalaw-dalaw na lamang si Marco sa amin hanggang sa nakapanganak na ako. Congratulations, baby girl ang anak mo, Mrs. Anong ipapangalan mo dito? Tanong ng doktor na nagpaanak sa akin. Katrina Regala Lopez po. Ang pangalan niya, Doc. Sagot ko sa doktor. Okay. Sige, maiwan ko na muna kayo ha. Dahil ipaparegister ko muna itong pangalan ng anak ninyo. Saad ng doktor sa amin ni Marco. Nang nakaalis na ang doktor, saka naman nagsalita si Marco. Love, gusto mo bang kumain? Gutom ka ba? Tanong nito sa akin. Hindi pa naman. Mamaya na. Salamat. Ngiti ko dito. Pumasok naman ang nanay ko na may dalang ulam at kanin. Lumapit ito sa akin. Saka ako tinanong, O anak, kung magugutom ka, may dala akong tinolang isda at kanin. Maganda ito para sa'yo dahil bagong panganak ka. Wika nito sa akin. Salamat ho, Nay. Saad ko dito. O iho, kumain ka muna. Mukhang gutom ka na. Pagpasensyahan mo na ang pagkaing dala ko ha. Iyan lang kasi ang inabot ng budget ko eh. Saad ng nanay ko kay Marco. Nako, Nay, wag mo na ho akong alalahanin po. Okay lang po ako. Saka hindi naman po kasi ako maselan sa pagkain eh. Wika ni Marco sa nanay ko. Ganun ba, iho? Ganyan lang kasi ang nakayanan ko. Wika naman ito. Oo, okay lang po talaga. Sagot pa nito. 3 araw lang ang inilagi ko doon sa ospital at tuluyan na ako nakalabas. Simula nang umalis ako sa bahay nila Marco ay hindi ko na nakita ang nanay nito. Talaga nga sigurong hindi ako ang gusto nito para sa nag-iisang anak nito. Sa bagay na iintindihan naman ni Janine ang ibig sabihin ng nanay nito. Gusto din kasi ng nanay nito na katulad din ng mga ito ang antas ng pamumuhay ng babaeng mapapangasawa ni Marco. Kaso, sa akin ito nagkagusto na walang-wala sa buhay. For short, mahirap pa sa daga. Malungkot kong saad sa sarili ko. O anak, maglalaba muna ako ng mga tinanggap kong labahin sa mga suki ko ha. Nasa likod lang ako ng bahay natin. Tawagin mo na lamang ako kapag may kailangan ka sa akin ha. Saad sa akin ng nanay ko. Nagpapadede kasi ako sa anak ko. Wala kasi si Marco na sa bahay nila ito. Sige po, Nay. Tatawagin ko na lang po kayo. Wika ko dito. Oh, siya nga pala anak. May niluto akong gulay. Tinakpan ko na sa lamesa natin. Kung nagugutom ka, kumain ka na lang din doon. Saad nito sa akin. Oho, Nay. Sagot ko dito. Matapos ko makapagtupi ng damit ng anak ko, hindi ko ina-expect na darating si Jasper na kaibigan ko. Natuwa ako nang makita ko ito. Matagal kasi itong hindi nagpapakita sa akin dahil busy ito sa pag-aaral at naiintindihan naman iyon ni Janine. Best, sorry ha. Ngayon lang ako nakadalaw sa'yo. Alam mo namang nag-aaral ako, kaya pasensya ka na talaga ha. Saad nito sa akin. Ano ka ba? Okay lang ano? Saka alam ko naman yun. Kamusta ka pala? Tanong nito. Eto, okay lang. Ikaw, kamusta naman ang new mom na katulad mo? Saka, kamusta kayo ni Marco? Anong setup ninyo? Wika pa nito sa akin. Okay lang naman. Araw-araw naman andito si Marco. Minsan dito matutulog, minsan uuwi sa bahay nila. Tapos kinabukasan, uuwi na naman dito. Saka alam mo naman na katulad mo may pasok din si Marco. Sabi ko dito.
Yung bruhang hilaw mong biyanan? Di man lang ba sumilip sa'yo sa ospital? Wika nito sa akin. Hayaan mo na yun. Okay lang sa akin, Jasper, na hindi niya ako binisita sa ospital. Saka alam ko namang hindi niya ako gusto para sa anak niya. O maski sa ama ni Marco. Dahil mahirap lamang ako. At isang hamak na labandera lang ang nanay ko. Pero kahit na ganun ang hanap buhay ng nanay, ikinararangal ko ang hanap buhay niya. Dahil doon ako lumaki at nabuhay sa hanap buhay niyang iyon. Sabi ko dito, naku, tama ka, best. Humahanga pa nga ako sa nanay mo eh. Dahil simula nang nawala ang tatay mo, hindi kanya pinagpalit sa ibang lalaki. Mas pinanindigan niya ang responsibilidad niya sa'yo bilang ama at ina sa'yo. Saad nito sa akin, naku, tama ka. Kaya nakakahiya ang nagawa ko kay nanay bilang pagkakamali ko. Dahil hindi ko naisip ang pagpapakahirap niyang masustentuhan ako. At sa kabila ng nangyari sa akin, andun pa rin si nanay para sa akin. Jasper, kumain ka muna. May niluto akong sapin-sapin kaninang madaling araw. Para pag gustong kumain ni Janine, meron ka agad. Gusto mo ikuha kita ng pagkain? Wika ng nanay ko. Bigla kasi itong pumasok sa silid ko. Nako, ako na ang bahala, tita. Bumalik na lang ho muna kayo sa ginagawa ninyo para makatapos ho kayo. Ako na ho ang bahalang kumuha ng pagkain doon. Pero mamaya na lang ho. Wika ng bakla kong kaibigan sa nanay ko. Sigurado ka ba ha, iho? Basta kapag gutom ka pumunta ka lang doon ha. Huwag kang mahihiya. Wika pa nito. Sige ho tita, salamat po. Wika nito. Siya, sige na. Babalik na ako sa likod. Malapit na rin kasi ako matapos doon. Saad nito sa amin, saka ito lumabas sa silid ko. Nagtagal pa doon si Jasper hanggang sa sumapit ang hapon at umuwi na ito. Pero bago pa man ito umuwi ay may binigay ito sa akin. Best, pagpasensyahan mo muna itong maibibigay ko sa iyo ha. Alam mo na, estudyante pa. Kaya konti lang ang maibibigay ko sa iyong tulong para pandagdag panggastos mo dito. Wika nito sa akin. Saka nito nilagay ang 1,000 papel sa mga palad ko. Best, wag na. Ikaw talaga, kailangan mo yan. Salamat na lang. Ano ka ba? Para sa'yo talaga yan. Saka, para may pambili ka ng mga gusto mo. Sige na, tanggapin mo na. Kaibigan kita, kaya kapag may maitutulong ako sa'yo, ibibigay ko. Ganun kita kamahal, best. Ngiting saad nito sa akin. Salamat, best ha. Maraming salamat. Saad ko dito. Napaluha naman ako nang yakapin ako nito ng mahigpit. Saka ito umalis at nagpaalam sa akin. Kinaumagahan ay maaga akong lumabas para painitan konti ang anak ko. Sabi kasi nila maganda para sa bata ang bagong labas na pang umagang init. Si nanay naman ay abala sa pagluluto ng almusal namin. Nagluto ito ng itlog at may tinapa, saka piniritong talong na may sawsawang tuyo at sili. Nagsangag din ito ng aming kaning tira kagabi. Habang karga ko ang anak ko at nakaupo ako sa kahoy na upuan namin sa labas ay dumating si Marco. Kasama nito ang mommy at daddy nito. Nagulat pa ako nang makita ko ang mga magulang ng lalaki. Love, Janine, andito sila mommy at daddy. Mahinang wika ni Marco sa akin. Tinignan ko lang ang mga magulang nito bago ako tumingin kay Marco. Iha, kamusta ka? Ang daddy ni Marco ang nagtanong sa akin. Okay lang po ako, sir. Kaswal kung wika dito. Iyan na ba ang apo namin? Tanong nitong muli sa akin. Opo, siya na po. Saad ko dito. Ang gandang bata naman. Saad nito habang nakangiting nakatingin sa anak ko. Iha, Janine, pasensya ka na sa nagawa ko sa iyo ha. Wika din ang mami ni Marco sa akin. Hayaan niyo na po yun, ma'am. Naintindihan ko po kayo. Alanganing ngiti kong saad dito. Magsasalita pa sana ang ina ni Marco nang lumabas ang nanay ko galing kusina. Anak, halika na. Kakain na tayo, luto na ang almusal. Bakit kayo nandito? Kunot noong tanong ng nanay ko sa mga taong kararating lang. Nay, andito ho sila mommy at daddy para bisitahin si Janine. Sorry po kung wala akong abesong sabihan kayo dahil biglaan po eh. Si Marco ang nagsalita. Bakit? Sinisilip ba ng magulang mo kung buhay pa ba ang anak ko? Pwes, buhay pa ang anak ko. Huwag ka mo silang mag-aalala. Ang kapal ng mga mukha ng magulang mo na pumunta pa dito.
Lalo na itong nanay mo. Pinalayas pa nito at inapi-api ang anak ko. Galit na wika ni nanay sa mga magulang ni Marco. Pasensya na ho kayo sa nagawa ko kay Janine. Mainit lang talaga ang ulo ko noon. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa ama niya na nakabuntis ang anak niya at nag-aaral pa. Wika ng mommy ni Marco sa nanay ko. Kung mainit ang ulo mo, wala kang karapatan na tartuhin ang anak ko ng ganon. Ginawa mo na ngang katulong, sinasaktan mo pa. Saad pa ni nanay sa mommy ni Marco. Sorry po talaga sa ginawa ni mommy kay Janine, Nay. Ako na po ang humihingi ng dispensa sa inyo. Si Marco ang nagsalita. Saglit namang tumahimik ang nanay ko saka nagsalita. Anong plano ninyo ngayon sa anak ko at sa apo natin? Wika ng ina ko sa mga taong nakapaligid sa akin ng mga sandaling iyon. Ganito na lang. Kung gusto ninyong doon muna si Janine sa bahay para maalagaan namin siya doon, kukuha din kami ng katulong at yaya ng apo natin. At kapag pasukan na ulit, mag-aaral na ulit si Janine. Kami na ang bahala sa gastusin ng eskwelahan nila ni Marco. Saad ng ama ni Marco sa nanay ko. Tapos, saka na natin sila ipapakasal kapag nasa tamang edad na sila. 15 anyos pa lang kasi sila, mga minor de edad pa. Patuloy na saad ng ama nito sa nanay ko. Sige, kung yan ang gusto ninyo. Araw-araw na lamang akong bibisita sa anak ko at apo ko. Basta, siguraduhin nyo lang na pakikitunguhan ninyo ng maayos ang anak ko. Dahil kahit mayaman pa kayo, gagawin ko ang lahat, mapabagsak ko lang kayo. Kahit salat kami sa kaalaman at wala kaming pera, ipaglalaban ko pa rin ang anak ko. Bantang saad ng nanay ko sa mga magulang ni Marco. Nakita kong tumango-tango naman ang mga ito sa sinabi ng nanay ko. Janine anak, papayag ka ba sa mga gusto ng mga magulang ni Marco? Baling na tanong ng nanay ko sa akin. Nay, kung papayag ho kayo, doon ho ako. Mahinang wika ko dito. Salamat love, pangako. Aalagaan ka namin doon, kayo ni baby. Sabad na saad ni Marco sa akin. Tumango naman ako. Nang araw ding iyon ay sumama na ako kina Marco. Sumabay pa sa paghahatid ang nanay ko sa akin. Nang magkasarilinan kami ng nanay ko, tinanong ako nito. Anak, sigurado ka ba sa desisyon mong ito? Tanong nito sa akin. Nay, sigurado na ho ako. Saka iba na ho kasi ngayon. May sarili na kaming pamilya ni Marco. Pero wag ho kayong mag-aalala. Uuwi ako sa bahay natin kapag inalipusta nila ako dito. Sabi ko pa. Sige anak, huwag kang mag-aalala. Araw-araw kitang bibisitahin dito kapag tapos na ako sa mga labada ko. Paninigurado ng nanay ko sa akin. Nay, pero kung pagod ho kayo, magpahinga na lang ho muna kayo. Saka ka na lang po pupunta dito sa akin kapag di po kayo busy sa paglalaba. Wika ko dito. Nay? Tawag ni Marco sa nanay ko. Pumasok kasi ito nang hindi namin napapansin. Sabi nila mommy at daddy, dito na lamang ho daw kayo tumira sa bahay namin para may kasama po dito si Janine. Kung papayag ho kayo. Wika ni Marco sa nanay ko. Tiningnan ko ang nanay saka nagsalita. Nay, papayag ho ba kayo? Tanong ko dito. Anak, kung iyon ang paraan para makasama kita dito at ang apo ko, sige, papayag ako. Saad nito sa akin. Salamat ho, Nay. May sarili ho kayong kwarto dito. Wika ni Marco. Sige iho, bukas na bukas din ay lilipat na ako dito para makasama ko ang anak ko. Sabi pa ng nanay. Kinagabihan ay kausap ko si Marco sa silid naming dalawa. Tulog na kasi ang baby girl namin. Love, huwag kang mag-aalala. Kahit nag-aaral ako ay kayo ang mas priority ko. Kayo ng anak natin. Ganoon ko kayo kamahal. Saad pa nito. At kahit anong mangyari, ipaglalaban kita sa mga magulang ko. Dagdag na saad nito. Salamat love. Dahil kahit ano pa ang nangyari noon, ay di mo ko iniwan at pinabayaan. Ramdam ko talaga sa puso ko na mahal mo ko. Wika ko dito. Dahil kayo ang buhay ko ng anak natin. Sobrang mahal na mahal ko kayo. Saad pa nito. At kailanman hindi magbabago iyon. Dagdag pa nitong wika. Napangiti ako sa sinabi ng lalaking mahal ko, saka kinausap ang anak naming natutulog. Kaya anak, huwag mong tularan kami ni papa mo ha, hindi ka gagaya sa amin. Wika ko sa anak ko, saka kami nagkatawanan ni Marco.
I love you, Janine. Saad ni Marco sa akin. I love you too, Marco. Wika ko dito. Nang siilin ako ng halik sa labi ng lalaking mahal ko, ramdam ko doon ang kapanatagan ng loob. Sa buhay kasi, may mga pagkakataong nagkakamali tayo. At ang importante ay natututo tayo sa kamaliang iyon. At ang importante ay marunong tayong magpatawad at humingi ng tawad sa mga pagkakamaling nagawa natin.